At ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi mga kapatid, since ito po yung prayer meeting, ay ang aking pong naisip na ibahagi sa inyo ay talagang may kanalaman din po sa panalangin. Ano po? At ang ating pagbubulayan po ay kukunin po natin sa 1 Samuel. 1 Samuel chapter 1. Meron tayong kapatid na PowerPoint. Yan, para hindi ka na mahirapang maghanap. Yan. 1 Samuel chapter 1. At actually, ang ating pong pag-aaralan mga kapatid ay from verse 1 hanggang verse 18. Okay? Pero ang basahin lang po muna natin ay verse 10 hanggang verse 13. 1 Samuel chapter 1 verse 10 hanggang verse 13 kasi ito po yung part mismo ng panalangin. Basahin ko po sa King James Version, 1 Samuel chapter 1 verse 10 hanggang verse 13. And yung she po dyan is si Hannah, and she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore. And she vowed a vow, and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man-child, then I shall give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Yan. At verse 12, and it came to pass, as she continued praying before the Lord, that Eli marked her mouth. Now, Hannah, she spake in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore, Eli thought that she had been drunken. Sabi po dito mga kapatid, nabasa natin dyan yung kanyang panalangin. Ano po? Pero sabi sa talata, ay siya po'y nanalangin mula lang po sa kanyang puso at kanyang bibig lamang daw po ang gumalaw. Kaya napagkamalan po siya nung high priest nung mga panahong yun na si Eli na siya po ay makalasing. Pero mga kapatid, tingnan niyo po yung verse 13. Only her lips moved. Hindi po siya narinig ng sino man, ni kahit po ni Eli. At ang ating pong pag-aaral ngayon pong gabing ito, pinamagatan ko pong Hannah's Prayer, a prayer for God only. Tayo man na po'y manalangin. Our Lord, Heavenly Father, again, we thank you so much, O God, for this great privilege po na kami po ay makapag-aral na iyong salita. Ang dalangin ko lamang po sa mga oras na ito, ang pagsama po ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, na magbigay po ng unawa, magbigay ng karunungan sa bawat isa po na nakikinig o Diyos. At karunungan din po, kapangyarihan sa iyong lingkod naman po. Pagindapatin niyo o Diyos at wala pong ibang mataas at maluwalhati kundi kayo lamang. Maraming salamat o Diyos, purihin ka. Ito po isang dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. At amen. Mga kapatid, nung ako po ay nasa Vietnam, at ako po ay nagkaroon po, napahilig po ako sa paggawa po ng mensahe doon, ng pagtuturo po ng mga series po. Kung mapapansin niyo po diyan sa ating title, may nakalagay po diyang Prayers of Old. Especially po sa prayer meeting, may mga series po akong ginagawa. Yan, kagaya nga po niyang Prayers of Old, ang series pong yan ay nagtatakil po sa mga prayers po from the Old Testament. Okay? Old Testament, isang time kung saan wala pa pong tinuturo ang Panginoon na Lord's Prayer. Wala pa pong mga apostles na nagbibigay ng guide sa church kung paano manalangin. Just men and women of God calling to God based on how they knew their God. Now, let's talk about Hannah's prayer from 1 Samuel. Okay? Since ito po ay first chapter po ng 1 Samuel, mga kapatid, ibig sabihin, ang setting po nito in history ay, setting po nito ay right after what happened po sa Book of Judges. Okay? Kung ano po yung sitwasyon sa ending po ng Book of Judges, yun po ang sitwasyon dito. Ang country po is under a socio-political and religious chaos. To give you an idea, sige po kapatid, pabindot, makababasa po natin ang sitwasyon po sa Judges from Judges chapter 17 verse 6 at saka yung pinakahuling verse sa Judges which is 21 verse 25. Nang sabi diyan that every man did what which was right in his own eyes. Ang mga tao daw po ng mga panahon ng mga Israelita,
Okay, mga tao ng Diyos mismo, mga hari, wala pa palang hari, mga tagapanguna, okay, noong mga panahong yun, ang ginagawa nila ay kung ano ang tama sa kanilang paningin. Hindi sila umaasa sa Panginoon, hindi sila umaasa sa Diyos o sa salita po ng Diyos. Kaya hindi na rin po tayo magtataka na yung high priest po sa panahong ito ni Hana, nabanggit na kanina dyan, na sa Eli, meron po sila doong high priest na ang pangalan po ay Eli. Kapatid, papindot, verse 3, yan. And this man went up out of the city yearly to worship and sacrifice unto the Lord of the hosts of Shiloh, and went two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord were there. Mga kapatid, sa bahaging yan, kaya ko po sinama yung verse na yan upang ipakilala sa inyo ang dalawang anak po ni Eli, na yung dalawang anak na yan po ay hindi po mga mabubuting mga anak. Pagpapakita po sa bahaging yan na yung high priest po ay incompetent, hindi po sa pagiging priest lang niya, kundi sa kanya pong pagiging magulang. Basahin po natin 1 Samuel chapter 2 verse 12. Now, the sons of Eli were sons of Belial. They knew not the Lord. Okay? Yeah, kaya ako pinakikita yun dahil mamaya mabibigyan din natin ng pansin si Eli. Now, punta po tayo mismo sa ating pong lesson. If di po kayo pamilyar sa kwentong ito po ni Hana, okay, let me enumerate sa inyo ang mga characters na involved. Ang mga characters na involved po diyan ay si Elkanah, si Hana syempre, si Peninnah, at saka po yung priest, si Eli. Okay, ngayon po, punta tayo, verse 1. Verse 1. Sabi po dyan, chapter 1, verse 1, Now there was a certain man of Ramathaim Zophim of Mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zup, an Ephrathite. Okay, sino po yan? Si Elkanah. Siya po siyang lalaki na ipinakilala po diyan. Ngayon, pagdating po sa verse 2, sinabi dyan, meron po siyang dalawang asawa. Verse 2, and he had two wives. The name of the one was Hannah, and the name of the other is Peninnah. Okay, and Peninnah had children, but Hannah had no children. So malinaw po dyan, may dalawa siyang asawa, named Hannah, walang anak, si Peninnah, may mga anak, hindi lang po binanggit kung ilan. At sa verse 3 naman po, yung isa pang character na sinabi ko kanina, yan, and this man went up in the city yearly to worship and sacrifice unto the Lord of hosts in Shiloh, two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord. So ano pinakikita dyan mga kapatid? Na si Elkanah daw po, mga kapatid, every year, okay, pumupunta po sila para po sumamba sa lugar na yan, at ang priest po diyan ay si Eli. Okay? Kasama niya lagi ang kanyang dalawang asawa, si Hannah at saka po si Peninnah. So malinaw na po yung setting po. Para po sa kalaman po ng mga hindi po nakakaalam, si Hannah po ang magiging nanay ni Prophet Samuel, na pinagpangalanan po ng aklat na ito. Okay? Yan. Si Samuel po ang magiging prophet during the reign of King Saul, at prophet din po sa beginning ng reign ni King David. Okay? Yan. Ngayon, going back po sa setting, yan. Kasama ni Elkanah ang kanyang dalawang asawa sa Shiloh Temple para mag-alay. Siyempre, lagi pong mag-aalay yan. Then, ang sabi po dito, binibigyan niya ng bahagi ang kanyang asawa at kanyang mga anak, na bababasa po natin sa verse 4 and verse 5. And when the time was that Elkanah offered, he gave to Peninnah his wife. So nagbigay daw po ng pagkain, ng bahagi, and to her sons and daughters portions. Pero pansinin niyo yung verse 5, naka-highlight. But unto Hannah, he gave a worthy portion. Mas madami. For he loved Hannah. Okay, mas mahal daw po niya si Hannah. But the Lord had shut up her womb. Hindi siya magkaroon ng anak. So, as we see sa verse na yan, mga kapatid, Elkanah seemed to favor or love Hannah more. Ano po? Marahil siguro ay dahil sa kanyang kalalagayan, na hindi nga po siya magkaanak. Baka dahil po yan ng pity or ng awa or ng konsensya. Hindi natin po alam. Walang nabagit dyan. Pero mga kapatid, okay? May mga sumisili po diyan na kaya po marahil meron po siyang isa pang asawa. Kasi pag inyo tinignan yung pagkakabanggit ng mga pangalan,
ang kanyang wife ay si Hannah, and the other is Penina. Ibig sabihin po, ang kanyang naging unang asawa ay si Hannah. At baka kaya siya naghahanap ng isang asawa pa ay dahil hindi magkaanak. So marami pong ganyan po ang silip, which is napakalaki po ng posibilidad. Okay? Ngayon, punta tayo sa verse 16. Niyo po ang nangyari dito. Verse 6. And her adversary, okay? Ang tinutukoy po dyan is si Penina, syempre yung isang asawa. Okay? Also provoke her sore to make her fret because the Lord had shut up her womb. Yung kanyang adversary, tinutukoy po dyan si Penina. Nung tinignan ko po sa Tagalog, ang nakalagay po ay kanyang kaagaw. Kaya alam ko po si Penina kasi Tagalog, kaagaw. Okay? Pero tandaan niyo mga kapatid, ang setting, Israel, ang Israel po ay nasa kalagitnaan po ng malaking problema laban po sa mga foreign invaders. At kung may kailangan mang magtulungan, sila po dapat yon. At sa panahon naghahanap sila ng unity at nag-aantay sila ng magiging hari kasi nahingi nga sila ng king. Hindi ito panahon upang sila po ang magbaba sa isa't isa. Kaya nakakalungkot ang sitwasyon ni Hannah kasi ang karanasan ni Hannah, mayroong kapwa niya Israelita. Okay? Na nagpuput down po sa kanya at nagdi-discourage. So, let me ask you mga kapatid, bago tayo pumunta sa first point. Naranasan niyo din po ba mga kapatid, yung feeling na pag may pinagdadaanan ka, walang makagets sa inyo. Walang makagets. Okay? Let's go to our first point. First point, when your ally doesn't get it, then mock you. Okay? Mamaya, mas maunawaan nyo kung bakit po A Prayer for God Only ang title natin. When your ally doesn't get it, hindi kayo magets, tapos minamak pa kayo. Well, the fact na adversary si Penina, wala tayong inaasahang maganda, pero for her to provoke Hannah sa kabila ng kanyang kalalagayan, ay sobra naman po ang kanyang ginawa. Okay? If you would read ang Psalm, marami po kayong mababasa na mga katulad po ng experiences na yan ni Hannah. Okay, so, katulad po ng Psalm 13 verse 4. Sabi po ni David po diyan, lest mine enemy say, I have prevailed against him, and who's troubled me rejoice when I am moved. Sabi po dyan ni David, okay? Si David po kasi nananalangin dyan sa Panginoon at sabi niya, Panginoon, huwag niyong hayaan na ang aking mga kaaway, aking mga kalaban ay mag-rejoice pag ako po ay nakilos. Pag ako ay bumagsak, pag ako ay tumigil, pag ako ay na-discourage, magre-rejoice ang aking mga kaaway. Well, mga kapatid, that is expected sa mga heathen or sa mga pagan. Sa mga ibang pananampalataya, sa mga hindi Hudyo, hindi Israelita. But from someone na isang Israelite din, and technically, family member, which is Penina. Tama? Okay, magmumula ang discouragement. Ito po ay napakasakit. Okay? Kapwa Israelita, sa Hannah, kapwa Israelita niya si Penina, diniscourage siya, minak siya. Okay? Masakit po yan mga kapatid. At in relation po sa atin, pansinin niyo ito mga kapatid ha? Just think about this. Hindi maiwasang marahil naranasan nyo na din to. Hindi minsan maiwasan ng mga taong malalapit sa atin ang mga mas nakakasakit sa atin. Actually, mas masakit nga talaga. Okay? Kasi mga taong malalapit o kaya naman mga taong hindi mo inaasahan na sila pa ang magdi-discourage sa iyo. Look at Penina. Basahin ulit natin ang kanyang sinabi, verse 6 and 7. Her adversary also provoke her sore to make her fret because the Lord had shut up her womb, and he did year by year that she went up in the house of the Lord. So she provoked her, therefore she wept. Tingnan po ha, dahil sa provoke ni Penina, sabi doon therefore she wept. Umiyak daw po si Hannah at hindi na daw po siya nakakain. Grabe po So as you can see mga kapatid, kung inyo makikita dyan, kung inyo i-imagine niyo yung sitwasyon, parang yan yung mga kontrabidang nababasa natin at napapanood. Tama? Okay, Malalavinia. Okay, kung katandaan niyo pa si Lavinia at si Sarah, Yan, due to jealousy and insecurity. Ito niyo po ang term dyan ha, because the Lord has shut up her womb. Hindi man po recorded mismo ang sinabi ni Penina, pero malamang-lamang po pinamumuka ni Penina kay Hannah na hindi siya mahal ng Diyos. Tama? The Lord, because the Lord has shut up your womb. Okay?
Yan. Mga kapatid, marahil parang ang sinabi ni Penina dito ay buti nga sa'yo, pinalo ka ng Diyos or sinusumpa ka ng Diyos. Something like that, marahil ang kanyang sinabi. Kaya naman si Hana ay umiyak at hindi na po nakakain. Mga kapatid, unang paalala, I hope wala pong ganyan sa atin. Ano po? I hope walang ganyan sa atin na masaya pag nakikitang naghihirap ang iba. Okay? Kahit po yung mga nakapanakit sa atin, kahit po yung mga hindi natin gustong tawag tayo magiging matutuwa sa pagbaba na iba, lalo kung yan po ay kapatid sa Panginoon. Okay? Bilang magkakapatid, mga anak ng Diyos, the last thing we need is to put down each other. If you would remember, kung nabasa niya rin po ang Book of Job, sinamahan po ng tatlong kaibigan si Job sa pinakamababang bahagi ng kanyang buhay. Pero, hindi para i-encourage, kundi para i-rebuke. Okay? Sa dulo, sila po ang nirebuke ng Panginoon. At take note po sa verse, year by year. Year by year daw po mga kapatid, ginagawa po yan ni Elkanah, kasama ang dalawang asawa niya. Okay? So, ibig sabihin, marahil mahabang panahon din na nangyayari ito na sa tuwing magkikita silang dalawa sa templo, yung kanyang adversary, which is Penina, yan lagi ang asal o sinasabi sa kanya. Okay? Okay, so, tingnan natin ha, yung adversary, which is akala natin supposed to be ally, minak po siya. Ano po? Siguro naman, yung asawa niya, na nagmamahal, sabi doon, di ba, mas mahal niya si Hana. Siguro naman, sa asawa niya, meron tayong mas magandang aasahan. Okay, so basahin natin ang sunod na verse, verse 8. Si Elkanah na ha, then Elkanah said, her husband to her, Hana, why weepest thou? Bakit ka umiiyak? And why eatest thou not? And why is thy heart grieved? So sunod-sunod na tanong. Tingnan niyo po yung huling tanong, mga kapatid. Am not I better to thee than 10 sons? Ba't ka umiiyak? Ba't di ka kumakain? Hindi pa ba ako sapat kaysa 10 anak? Di ba ba't po umiiyak si Hana? Dahil hindi siya magka-anak. At ano sabi ni Elkanah? Hindi pa ba ako sapat sa 10 anak? Ano pong ginawa ni Elkanah? Kinonsensya. Tama? Okay? Point number 2. When your admirer doesn't get it, then guilts you. Okay? Verse 8. Look. Bakit? Look at the series of questions. Why weepest thou? Why eatest thou not? And why thy heart grieved? Yung sunod-sunod na series of questions na yan ay hindi talaga seryosong tanong. Dahil sa totoo, alam ni Elkanah ang problema ni Hana. Tama? Hindi siya magkaanak. Pero bakit niya tinanong yan? Bakit niya tinanong yan? Para dalhin siya sa tanong sa dulo. Ano yung tanong? Hindi pa ba ako sapat? Alam niyo mga kapatid, nung ito'y una kong nabulat na basa, bilang lalaki, I would sympathize sana kay Elkanah. Parang, at least, bilang lalaki, maunawa ko si Elkanah. Pero, hello, nag-asawa nga siya ng isa pa. Anong karapatan niya itanong yan? Right? Ikaw ngayon nag-asawa pa ng isa, tapos sasabihin mo, hindi pa ba sapat si Hana? Ikaw ngayon, right? Parang napaka-ironic ng tanong. Right? Well, hindi natin alam if yun din ang nasa kalooban ni Hana, pero in her moment of grief, look at this church, in her moment of grief and longing, the last thing she needs ay konsensyahin siya ng taong inaasahan niyang tutulong sa pagbuhat ng kanyang kabiganan. Tama? Reminder, pag may problema yung tao at gusto mong tumulong, huwag mong gawing about sa iyo. Tama? Look at Elkanah. Look at this question. Look at this question. Instead of understanding her beloved wife, he made it about himself. Na as if ipinararamdam niya kay Hana na hindi siya appreciative. Ano sabi niya? 10 sons. Gumamit pa siya ng comparison. Hindi pa ba ako sapat kaysa 10 anak? Indirectly, ipinamumukha niya kay Hana na
ang pagpaparamdam niya ng pagmamahal at paglilingkod kay Hana ay higit pa sa iniiyak niyang anak. Okay? Which is not the case talaga po mga kapatid. Pero as we can see here mga kapatid, Elkanah made the problem about himself at talagang lalong hindi ito nakatulong kay Hana. Verse 7, balik po tayo sa verse 7. Look at this. Therefore, she wept. Okay? Okay? And did not eat. Remember, naging object ito ng making ni Peninnah. Kaya siya umiiyak, hindi lang dahil sa siya'y walang anak. Okay? Kung bakit po siya umiiyak at nagkaroon ng ganitong kabigatan ay dahil din ng effect ng kanyang pagkakaroon ng pagiging bao. Okay? Kasi she is in the midst of spiritual struggle. Okay? Maybe she is really thinking, ako ba nga ba ay sinumpa ng Diyos, ba't hindi ako nagkakaanak? Ngayon, yung hindi ko pagkakaanak ay naging dahilan mo para mag-asawa ka ng iba. Right? Tingnan niyo yung problema talagang mabigat po ni Hana sa pagkakataong ito. So, ibig sabihin, ang iniiyak at pinoproblema ni Hana at this moment is yung hindi lang yung walang anak, kundi yung problema at struggle na epekto ng kanyang sitwasyon. Okay? If you know Asaph na composer po ng Psalm 73, meron po siyang sinabi doon, hindi ko na po inilagay diyan, pero nagkaroon din po ito ng struggle sa kanya. Sabi niya, alam ko ang Diyos ay mabuti. Pero pag ako'y tumingin sa paligid, bakit ang mga taong masasama, ang mga taong corrupt, sila yung mayayaman, akong naglilingkod, ako'y mahirap. At siya po'y nagkaroon ng internal struggle na muntik na po siyang mag-backslide. So mga kapatid, yung mga grief at questions at spiritual battle, lalo na sa isip mga kapatid, napakatindi po niyan. Hana is grieving hindi lang dahil hindi siya magkaanak, kundi dahil ng struggle na dulot nito at sa pagkakataong kailangan niya ng kaagapay, lalo na sa kanyang asawa, kinonsensya pa siya. May nakaka-relate po? Sana'y wala. Okay? So mga mag-asawahan dyan, lalo na po sa ating mga lalaki, paalala po ito. So Hana, since nasa templo naman siya, by this time, she prayed a prayer habang nanonood po si Eli, yung high priest. Verse 9 and 10, ano sabi dyan? So Hana rose up after they had eaten in Shiloh and after they had drunk. So kumain na po si Hana at saka po uminom. Okay? Yeah. Nag-reply po ba siya kay Elkanah? Ha? Sinabi ba niya kay Elkanah na, ang kapal na mukha mo? Pak! Wala, tahimik lang. O sa mga babae, paalala din. Wag lang sumagot. Okay, bumawi Yeah. She was in the sabi sa dulo, she was in the bitterness of her soul. Okay? Yan. Tapos yung verse 11, nandoon po yung prayer. Likdangan muna natin. Kasi mamaya natin yung bibigyan pansin. Talon tayo sa verse 12 at verse 13. And it came to pass, as she continued praying before the Lord, that Eli marked her mouth. So, parang habang nagpe-pray, nakatingin si Eli, nagalawang bibig ni Hana. Okay? Dahil nga nagpe-pray, pero hindi alam ni Eli. Okay? Now Hana, she spake in her heart, only her lips moved. So, ibig sabihin, bibig lamang po nagalaw. Pero pansinin niyo, ano ang naging reaksyon ni Eli? But her voice was not heard. Therefore, Eli thought she had been drunken. Napagkamalan pa si Hana na lasing. Okay. Tingnan niyo po ha. Napagkamalan si Hana ng lasing, which is very offending. Verse 16. Tala muna tayo sa verse 16. Bakit? Count not thine handmaid for a daughter of Belial. Yan po yung reply actually ni Hana kay Eli. Bakit mo ako naman bibilang sa mga anak ni Belial? Mga maglalasing po kasi yon. Okay? So na-offend po actually dyan si Hana. Going to our last point number 3 kapatid. When your advisor doesn't get it, then judge you. Nahusgahan ka pa. Kapatid, doon ka sa. Kung may inaasahan ka pang tutulungan ka sa mga spiritual struggles mo, bukod sa mga mahal mo sa buhay, yun yung ating mga spiritual advisor. In this context, yung templo ng priest sa panahon natin ngayon, kami po yung mga pastors, mga workers, mga leaders,
Okay? Kaya nga, nang nabanggit ko kanina na si Eli ay isang incompetent priest and the same time, hindi mabuting ama sa kanyang mga anak. So, di na tayo nagugulat sa reaction niya ito. But for Hannah, hindi naman niya alam. Okay? Actually, she was praying so intimately sa ating pong Panginoon. Verse 15, pansinin niyo po ang sabi niya sa verse 15. And Hannah answered and said, No, my Lord. Ang kausap po ay si Eli. I am a woman of a sorrowful spirit. I have drunken neither wine nor strong drink, but have poured out my soul before the Lord. Okay? Yeah. Hindi daw siya nagtagay ng alak. Hindi siya nagbuhos. Ang kanya daw itinagay, ibinuhos, ay ang kanyang puso sa Panginoon. Which is isang commendable na gawain bilang mananamba ng Panginoon. Yet, unang sinabi ng priest na ito, sa problemadong babaeng ito, verse 14, balik tayo, ano ba yung sinabi ni Eli kung bakit siya nag-reply ni Hannah? Sabi ni Eli, verse 14, Eli said unto her, How long wilt thou be drunken? Put away thine wine from thee. Ano sabi po ni Eli? Buwas-buwasan mo naman ang paglalasing mo. Okay? Pansin niyo mga kapatid, kawawa naman si Hannah. Wala nang nakausap na maayos. Nahusgahan pa. Okay. Listen, mga kapatid, mga members, I am not discouraging you na humingi ng counsel sa akin o sa mga leaders or sa pastor. Actually, I am encouraging you na kayo po ay laging humingi sa kanila ng payo at ng tulong at spiritual advices sa mga spiritual battles niyo o mga desisyon niyo sa buhay. Okay? Yung ini-encourage ko po actually kayo. But my point here po is this. Listen. There are times, actually many times, na ang tunay lamang talagang makakaunawa sa pinagdadaanan mo ay ang Diyos lamang. Tama? Kaming mga pastor, we can give encouragements, we can give verses, and pray for you. But the best person that you should go and talk to, kahit sa lamang ang makarinig at walang makakita, ay ang Diyos lamang po. Verse 13, tingnan po ang sabi po ni Hannah diyan, she spake in her heart, only her lips moved. Isang prayer na para sa Diyos lamang talaga. Hindi ako maintindihan ni Fenina dahil ako'y kanyang sinisiraan, binababa. Hindi ako maintindihan ng aking asawa, ako'y kinonsensya pa. Hindi ako maintindihan ng aming priest, ako'y hinusgahan pa. Wala na akong ibang matatakbuhan kundi ang Diyos lamang na nakakakilala sa akin. Pero kailanman hindi ako hinusgahan at hindi ako iiwan. Hindi ako ipagpapalit sa ibang babae, sa ibang lalaki. Kasi sabi niya, mahal kita pang walang hanggan. So my point is, mga kapatid ko sa Panginoon, sabi nga po, a prayer for God only. Hindi kailangang marinig ng iba, hindi kailangang malaman ng iba, hindi kailangang imarites mo sa iba o ipamalita, at hindi kailangang i-post pa sa Facebook upang ikimalaman at makaawa sa iyo mga tao. Sabi nga ng isang hymn natin, tell it to Jesus alone. Si Hannah's prayer, verse 11. Yan, putahan natin yung prayer ni Hannah. Look at the prayer. She vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man-child, and I will give him unto the Lord all the days of his life. So inialay na niya. And there shall no razor come upon his head. Look at this. Ang tawag po dyan mga kapatid ay faith promise. A kind of vow na kung may hinihingi ka man sa Panginoon, you are promising something to do by faith. Ibig sabihin, that is a sign of desperation sa part po ni Hannah. In short, mga kapatid, isinuko na ni Hannah ang lahat sa Panginoon. Tama? Sa Panginoon niya isinuko ang lahat. Hindi na siya nag-open kay Fenina para siya maunawaan. Hindi na rin siya nagpaliwanag kay Elkanah. At hindi na rin siya nangatwiran pa kay Eli. Okay, the idea mga kapatid. Okay?
ay talagang may hinihingi po si Hannah dito. Ibinuhos niya sa lahat sa Panginoon ang kanyang kabigatan at siya nagbigay pa ng pangako at talagang promise sa kanya na kung ibibigay man, ito ang kanyang gagawin. Okay? Kaya nga po mga kapatid, verse 18, after sila mag-usap ni Eli, anong makikita niyo dyan? Tingnan niyo mabuti ang verse. Tingnan niyo mabuti ang verse. And she said, let thine handmaid find grace in thy sight. So the woman went her way and did eat. So kumain na. Tama? At sunod, her countenance was no more sad. Bakit? Hindi daw malungkot. Bakit? Kasi nakakain na. Ha? Ganyan nga po ang mga babae. Makutangayan ko po yun. Biro lang po. Bakit po siya masaya na? Ha? Hindi na malungkot ang mukha. Dahil pa may anak na, nabuntis pa agad siya after na lang. Hindi naman, di ba? Di po siya buntis. Okay? Bakit po siya masaya na? Kasi nakausap na niya ang tunay na Diyos na nakikinig sa kanya. Alam niyang merong nakaunawa sa kanya. Hindi na siya, hindi man sila bati, hindi man sila naging bati ni kanina. Okay, hindi naman siya, mas lalo nga niya napatunayan parang, ano ba naman itong asawa ko? Even yung praise na nandoon. Mga kapatid ha, look, lahat ng tatlong yon ng aking puntos, lahat negative ang kanilang naging reaction. Pero bakit siya masaya at hindi na malungkot? Dahil nakapag-pray na siya sa Diyos. Lalo nating napapatunayan mga kapatid. Ito'y lagi ko nang naulit dati sa Good Shepherd at even sa Saigon Lighthouse Baptist Church. Kapatid, look at this. Quotable quote. Next. The goal of prayer is not primarily to change the situation, but actually to change you first. Opo, Panginoon, tulungan niyo naman po ako dito. Kaya ka lang ba sisimba at kakanta ng I am blessed pag naibigay na yung gusto mo? Hindi. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang goal ng panalangin ay hindi ang baguhin agad ang sitwasyon. Si Hannah, hindi pa nabubuntis, naging masaya na. Kahit yung tatlong taong nakapaligid sa kanya, hindi siya naiintindihan. Why? Ibinuhos na niya ang kanyang kabigatan sa Diyos. A prayer for God only. Ang Diyos na ito na tapat. Dahil sa pagbalik nga po, dahil sa pananalangin at sa pananampalataya po ni Hannah, ano pong nangyari sa verse 19 and 20? Actually, verse 19 and 20, dito pa po mangyayari yung kanyang panalangin. Sige kapatid, next. Ay, wala. Verse 19 and 20, ako na po ang magbabasa. Verse 19 and 20 po ng 1 Samuel. Ito po ang sabi. Sa Tagalog ko na babasahin. At sila'y bumagong maaga kinaumagahan at sumamba sa Panginoon at bumalik at umuwi sa kanilang bahay sa Ramata. At nakilala ni Elkanah si Ana na kanyang asawa at inalala siya ng Panginoon. Verse 20. At nangyari nang sumapit ang panahon na si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Kailan pa nangyari ang pagkapanganak, ang pagkabuntis? Verse 20. Pero verse 18, right? Masaya na siya'y umuwi. Wala pa ang answered prayer, masaya na. Bakit? Nakausap na ang Diyos eh. Naibigay na ang kabigatan sa Panginoon. Mga kapatid, hindi nasa answered prayer ang katagumpayan. Yung mismong naisuko mo na ang kalooban mo sa Diyos na iyong pinapanalanginan, sa pagkakataong yun, tagumpay na po tayo. By the words of Jesus, verse Matthew 11:28, ano sabi? Come unto me, all ye labor and are heavy laden, and I will give you rest. Yan mismo yung naranasan ni Hannah. Walang nakakaunawa sa akin, di sa Diyos nilang inilapit. Kapatid, sige, next. Yan po. When your ally doesn't get it, then mocks you. When your admirer doesn't get it, and then guilts you,
when your advisor doesn't get it, then judge you. Ano dapat gawin? Have a prayer for God only. Salamat po sa Panginoon. Tayo pong lahat dito mga tumikit. Tayo po manalangin.